Nanlamig ang buong katawan ni Clarice, hindi dahil sa aircon ng naglalakihang gusali ng Alcaraz Holdings, kundi dahil sa isang katotohanang unti-unting gumuguhit sa kanyang isipan. Wala ang kanyang mga anak. Liam, Leo, Levi? Mahinang tawag niya, habang ang mga mata ay nanlalaking lumilibot sa pasilyo ng 15th floor. Dito lang sila kanina. Sa tabi ng kanyang janitor cart, tahimik na naglalaro ng pinagdugtong-dugtong na mga paperclip habang tinatapos niya ang pagmamop sa sahig. Isang saglit lang siyang tumalikod para kumuha ng basahan sa utility room. Pagbalik niya, para na silang bulang naglaho. Kumakabog ang kanyang dibdib. Isang pamilyar na takot na laging bumibisita sa tuwing napapraning siya. Paano kung may kumuha sa kanila? Paano kung... Naputol ang kanyang pag-iisip nang maalala niya ang usap-usapan kanina sa pantry. Ang listahan. Ang listahan ng mga empleyadong tatanggalin sa trabaho. Isang pirasong papel na katumbas ng katapusan ng kanyang mundo. Dahil sa pag-aalalang iyon, sa ilang minutong pagkabalisa, nawala sa paningin niya ang kanyang tatlong pinakamamahal na kayamanan. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Halos pabulong niyang dasal. Clarice! Napalingon siya sa kapwa niyang janitor, si Ate Linda, na papalapit sa kanya. Nakita mo ba ang kambal? Tanong ni Clarice, nanginginig ang boses. Ay oo, iha. Ang kukulit ng mga yon, sabi ni Ate Linda. May pinulot silang parang paru-parong papel, tapos tumakbo papunta doon sa dulo. Sakto namang bumukas yung elevator ng mga boss, pumasok sila. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Clarice. Ang elevator sa dulo, ang VIP elevator, ang elevator na diretso sa opisina ng nag-iisang CEO ng kumpanya. Hindi na siya nag-isip pa. Tinakbo niya ang pasilyo, hindi na pinansin ang mga tingin ng ilang empleyadong nakakasalubong niya. Ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pindot siya ng pindot sa button ng elevator. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Nakarating na ang mga anak niya sa itaas. Sa penthouse, sa Pugad ng Leon. Wala siyang choice. Sumakay siya sa service elevator at pinindot ang pinakamataas na palapag. Bawat segundo ng pag-akyat ng elevator ay parang isang oras ng paghihirap. Anong gagawin niya? Anong sasabihin niya? Siguradong sisantehin na siya nito? Listahan man o wala? Pagbukas ng pinto, isang malawak at tahimik na reception area ang sumalubong sa kanya. Isang babaeng nakasuot ng itim na blazer ang nakaupo sa likod ng isang mamahaling lamesa. Ang executive secretary. Ma'am, excuse me po. For employees only po ang floor na ito, sabi ng babae. Tinaasan siya ng kilay. Miss, pasensya na po, sabi ni Clarice, hingal na hingal. Yung tatlong bata po. Yung tatlong magkakamukhang bata. Nakita niyo po ba? Pumasok po dito. Mas lalong nagsalubong ang kilay ng sekretarya. Walang batang pumapasok dito. Bawal, pero hindi na narinig ni Clarice ang sasabihin nito. Sa likod ng babae, may isang malaking pinto na bahagyang nakaawang. At mula doon, narinig niya ang isang pamilyar na halakhak. Ang halakhak ni Levi. Wala nang paalam. Nilagpasan niya ang sekretarya at tinulak ang pinto. Sir, pasensya na po. Pasensya na po talaga. Sigaw niya habang pumapasok. At pagkatapos ay natigilan siya. Ang opisina ay napakalawak. Halos kasing laki ng buong floor sa ibaba. Ang isang pader ay purong salamin. Tanaw ang buong syudad. Pero hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanya. Sa gitna ng mamahaling carpet, sa sahig, nakaupo ang isang lalaki. Nakasandal ito sa kanyang lamesa, nakaluwag ang kurbata at nakataas ang manggas ng kanyang puting polo. Ang buhok niya ay bahagyang magulo. Sa harap niya ay nagkalat ang maraming papel. Ang listahan. Ito si Henrique de Alcaraz, ang CEO. Pero hindi yun ang pinakagulat sa lahat. Nakakapit sa kanyang kaliwang braso si Liam. Nakasubsob naman sa kanyang kanang balikat si Leo. At si Levi, ang pinakabunso, ay nakaupo sa kanyang hita. Hawak-hawak ang isang kulay asul.
na paru-parong papel at tumatawa. Ang tatlong anak niya, na kilalang-kilala niyang mailap sa hindi nila kakilala, ay nakadikit sa pinakakinatatakutang tao sa buong kumpanya na para bang ito ang kanilang sariling ama. Napatakip ng bibig si Clarice. Dahan-dahang itinaas ni Henrique ang kanyang mga mata. Walang galit doon, walang pagkainis, tanging isang malalim, hindi maipaliwanag na pagod. Tiningnan niya si Clarice, pagkatapos ay ang mga batang nakakapit sa kanya. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan nito. "Sayo sila?" tanong ng CEO. Ang boses ay mababa at bahagyang paos. Tumangulang si Clarice, hindi makapagsalita. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ito na ang katapusan niya. "Patawad po, sir. Hindi ko po sinasadya. Kukunin ko na po sila. Pasensya na po sa abala." Sunod-sunod niyang sabi, handa nang hakutin ang kanyang mga anak at tumakbo paalis. Ngunit hindi gumalaw si Henrique. Sa halip kinuha niya ang isang piraso ng papel mula sa sahig. Ang papel kung saan nakasulat ang pangalan niya at ng iba pang mga janitor. Tinitigan niya iyon ng matagal. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin kay Clarice. Isang tingin na tumatagos, na para bang binabasa nito hindi lang ang kanyang mukha, kundi pati na rin ang kaluluwa niyang pagod na pagod. Sila ba ang dahilan? Tanong ulit ni Henrique, mas mahina pa kaysa kanina. Nalito si Clarice. "Po?" Itinuro ni Henrique ang mga papeles sa sahig pagkatapos ay tumingin sa mga bata. At sa huli, kay Clarice. "Sila ba ang dahilan kung bakit ka nagtitiis sa trabahong ito?" Sa puntong yon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Clarice. Hindi dahil sa takot na masisante, kundi dahil sa tanong na yon. Isang tanong na walang sino man ang nagtanong sa kanya kailanman. Tumango siya. "Para po sa kanila ang lahat, sir." Tumango rin si Henrique, na para bang naintindihan niya ang lahat. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakakapit ng mga bata at maingat na tumayo. Kinuha niya ang listahan sa sahig at pinunit ito sa gitna, sa harap mismo ni Clarice. "Hindi na kita kailangan bilang janitor," sabi ni Henrique. Napapikit si Clarice. "Heto na. Kailangan kita bilang personal assistant ko." Pagpapatuloy nito, napamulat siya. Ang mga salita ay tila lumulutang sa hangin, hindi makahanap ng lugar sa kanyang isipan. "Ano daw?" "Doble ng sahod mo ngayon," sabi ni Henrique. Ang boses ay kalmado at pinal. "Maglalaan ako ng isang kwarto dito sa opisina para sa mga anak mo habang nagtatrabaho ka. Magsimula ka bukas." Nakatayo lang doon si Clarice, tulala. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Hindi niya maintindihan. Isang panaginip ba ito? O simula ng isang mas malaking bangungot? Nababaliw na ba ako? Iyon ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isipan ni Henrique habang nakatayo siya sa harap ng salaming pader ng kanyang opisina. Hawak ang isang tasa ng kapeng humihigop sa init ng umaga. Sa ibaba, ang syudad ay nagsisimula ng gumalaw. Isang komplikadong makina ng mga sasakyan at mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Kahapon, ganoon din ang tanawin niya. Ngunit kahapon, ang tanging nakikita niya ay mga numero, mga problema, mga desisyong kailangang gawin para isalba ang kumpanyang minana niya sa kanyang ama. Pero ngayon, iba na. Napapikit siya at ang imahe ng tatlong maliliit na batang nakakapit sa kanya ay malinaw na bumalik. Ang bigat ng ulo ni Leo sa kanyang balikat, ang higpit ng yakap ni Liam sa kanyang braso, ang malakas na halakhak ni Livy habang pinaglalaruan ang paru-parong papel. Sa loob ng maraming taon, iniiwasan niya ang lahat ng uri ng koneksyon, lalo na ang mga biglaan at hindi maipaliwanag. Pero kahapon, hinayaan niyang mangyari iyon. At ang babae, si Clarice. Ang mga mata nitong pagod, ngunit puno ng determinasyon. Ang paraan ng pagtulo ng kanyang luha, hindi dahil sa awa sa sarili,
kundi dahil sa isang simpleng tanong. Sa isang saglit, sa mga matang yon, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Katatagan na hindi nabibili ng pera. Kaya pinunit niya ang listahan at inalok ito ng trabaho. Isang desisyong walang basihan sa lohika. Isang desisyong siguradong pagtatawanan ng board of directors kung malalaman nila. Sir? Isang mahinang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumingon si Henrique. Nakatayo sa may pinto si Clarice. Suot ang isang simpleng bestida na halatang pinaglumaan na, ngunit malinis. Yakap-yakap niya ang isang lumang shoulder bag na para bang iyon ang tanging kumakampi sa kanya sa bagong mundong pinasok niya. Ang bakas ng takot at pag-aalangan ay malinaw sa kanyang mukha. Pumasok ka, sabi ni Henrique. Sinubukan niyang gawing normal ang kanyang boses. Dahan-dahang pumasok si Clarice. Bawat hakbang ay maingat. Ang mga bata? Tanong ni Henrique. Naiwan ko po muna doon sa kabilang kwarto, sir. Yung ginawa niyo pong playroom para sa kanila. Sagot niya. Tila hindi pa rin makapaniwala. Natutulog po sila. Salamat po ulit doon, sir. Sobra po. Hindi sumagot si Henrique. Umupo siya sa kanyang lamesa at itinuro ang isang upuan sa harap. Maupo ka. Sumunod naman ito. Ang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang mga hita, hindi mapakali. Hindi ako marunong maging personal assistant, sir. Pag-amin agad nito, ang boses ay nanginginig. Hindi po ako nakatapos ng kolehiyo. Baka po masira ko lang ang mga gamit dito. Ang kailangan ko ay isang taong mapagkakatiwalaan, hindi isang taong may diploma. Diretsong sabi ni Henrique, sinusubukan ng reaksyon nito. Kaya mo bang gawin yon? Nakita niya ang paglunok ni Clarice. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango. Opo, sir. Mapagkakatiwalaan po ako. May kung anong kumurot sa dibdib ni Henrique. Ang salitang tiwala ay matagal nang naging lason para sa kanya. Good, sabi niya. Let's start with something simple. Dalhan mo ako ng kape. Black, no sugar. At pakikuha ang mga folder na ito. Itinuro niya ang isang salansa ng mga dokumento. Dalhin mo sa opisina ni Mr. Mateo, ang Vice President. Mabilis na tumango si Clarice at tumayo. Sige po, sir. Pinanood siya ni Henrique habang naglalakad ito palabas. Ang bawat galaw ay alanganin, na para bang natatakot siyang makabasag ng kahit na hangin sa loob ng opisina. Napabuntong hininga siya. Nababaliw na nga yata ako. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Clarice. Bit-bit ang isang tasa ng kape. Inilapag niya ito sa lamesa ni Henrique. Nanginginig ang kamay. At sa hindi inaasahang pagkakataon, tumagilid ang tasa at natapon ang mainit na kape sa isang dokumentong kailangan pirmahan ni Henrique. Naku! Tili ni Clarice, nanlaki ang mga mata sa takot. Automatikong uminit ang ulo ni Henrique. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Isang pagkakamali. Sorry po, sir. Sorry po talaga. Sabi ni Clarice, at sa halip na magpanik, mabilis siyang kumuha ng tissue mula sa kanyang bulsa at maingat na sinimulang punasan ang natapong kape. Iniiwasang kumalat pa ito. Kasalanan ko po. Babayaran ko na lang po kung magkano. Just leave it. Putol ni Henrique. Ang boses ay malamig. Pero hindi siya pinansin ni Clarice. Patuloy ito sa maingat na pagpunas. Hindi po, sir. Responsibilidad ko po ito. Pasensya na po talaga. Natigilan si Henrique. Walang pagdadahilan. Walang pagtuturo sa iba. Inako niya agad ang pagkakamali. Isang bagay na bihira niyang makita sa mundong ito ng mga taong laging naghahanap ng masisisi. Maya-maya pa, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking matangkad at nakangiti. Si Mateo. Enrico, my man, narinig ko may bago ka na raw. Natigil si Mateo nang makita ang eksena. Si Clarice na namumutla habang nagpupunas ng kape at si Henrique na seryosong nakatingin dito. Oh, mukhang may maliit na aksidente. Sabi ni Mateo, ang ngiti ay hindi nawala.
Lumapit siya kay Clarice. Hi, I'm Mateo de Silva, Vice President. At ikaw siguro si Clarice? Inilahad ni Mateo ang kanyang kamay. Nag-aalangang tinanggap yon ni Clarice. Clarice po, pasensya na po. It's okay. It happens. Huwag mong masyadong takutin, Henrico. Baling ni Mateo sa kaibigan. Tumatawa. Pagkatapos ay bumaling ulit ito kay Clarice. Sige na, miss. Ako na ang bahala dito. Nagmamadaling lumabas si Clarice. Bitbit ang basang tissue at ang kahihiyan. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, nawala ang nangiti sa mukha ni Mateo. Tiningnan niya ang basang dokumento. Saan mo naman napulot yan, Henrico? Mukhang kailangan niya ng tulong pero dito ba talaga sa opisina mo? It was my decision, Matt. Matigas na sabi ni Henrique. Tinaas ni Mateo ang dalawang kamay. Okay. Sabi mo ikaw ang boss. Anyway, I'm here to remind you about the Sterling Project meeting, mamayang hapon. Tumangulang si Henrique, ang isip ay nasa babaeng kalalabas lang. Buong araw, pinanood ni Henrique si Clarice mula sa kanyang lamesa. Kitang-kita niya ang pagsisikap nito. Ang bawat utos niya ay sinusunod nito nang walang tanong, kahit na halatang hindi nito alam ang ginagawa. Nagkakamali ito, pero hindi na muling nagdahilan. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, napansin niyang wala na ito sa pwesto. Tumayo siya at naglakad palabas. Narinig niya ang isang mahinang tunog mula sa conference room na ginawa niyang pansamantalang playroom. Bahagyang nakaawang ang pinto. Sumilip siya at ang nakita niya ay muling nagpatigil sa kanyang mundo. Nakaupo si Clarice sa sahig, nakasandal sa pader. Sa kandungan niya ay natutulog si Livy. Sa magkabilang balikat naman niya nakasandal ang mga ulo ni Liam at Leo. Kapwa mahimbing na rin. Dahan-dahan niyang hinahaplos ang buhok ng mga ito habang humuhuni ng isang pamilyar na oyayi. Walang CEO, walang kumpanya, walang problema. Tanging isang ina at ang kanyang mga anak. Isang larawan ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera niya sa mundo. Isang kakaibang init ang gumapang sa dibdib ni Henrique. Tinutunaw ang kaunting yelo na matagal nang namuo doon. Hindi niya namalayang nakangiti na pala siya. Isang totoong ngiti. Bumalik siya sa kanyang opisina. Dala-dala ang kakaibang gaan sa pakiramdam. Umupo siya sa kanyang upuan at hinarap ang laptop. Maybe this wasn't a mistake after all. Baka ito na ang ping. Isang tunog ng email ang bumasag sa katahimikan. Galing ito sa isang hindi kilalang sender. Ang subject, isang babala. Binuksan niya ito. Iisang linya lang ang nakasulat. Mag-ingat ka sa pinagkakatiwalaan mo, Mr. De Alcaraz. Hindi lahat ay tulad ng inaakala mo. Biglang nanigas ang panga ni Henrique. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang naglaho. Pinalitan ng pamilyar na lamig ng pagdududa. Napatingin siya sa pinto, sa direksyon kung nasaan si Clarice at ang mga anak nito. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging kasing talim ng dati. Lumipas ang mga araw na tila isang panaginip para kay Clarice. Ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa takot na baka wala siyang maipakain sa kanyang mga anak, kundi sa tahimik na pasasalamat. Ang dating masikip nilang kwarto ay napalitan ng isang maliwanag at malinis na espasyo sa loob ng Alcaraz Holdings, puno ng mga laruan at malalambot na unan. Pinag-aralan ni Clarice ang bawat galaw sa opisina. Ang bawat folder, bawat email, bawat pagtimpla ng kape ni Sir Henrique ay tila isang leksyon na kailangan niyang sauluhin. Hindi na siya natapunan muli. At si Sir Henrique, nagbago ito. O baka naman, unti-unti lang niyang nakikita ang totoong tao sa likod ng malamig na maskara. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakangiti habang pinapanood ang kambal na naglalaro sa CCTV monitor. At may mga pagkakataon ding nagiging tao ito. Isang hapon, habang tinuturuan siya ni Henrique kung paano gamitin ang scheduling software sa computer nito, nagloko ang mouse.
Hindi, hindi ganyan, sabi ni Henrique, bahagyang nainis. Here, let me show you. Lumapit ito sa likuran niya. Ang dibdib ay halos dumikit na sa kanyang balikat. Inabot nito ang kanyang kamay para gabayan sa pag-click ng mouse. Naramdaman niya ang init ng kamay nito na dumampi sa likod ng kanyang palad. Isang kuryente ang tila gumapang sa kanyang buong braso. Bigla, ang simpleng pag-click ng mouse ay naging pinakamahirap na gawain sa buong mundo. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito. Isang amoy na nagsasabing kabilang ito sa ibang mundo. Gets mo na? Tanong ni Henrique. Ang hininga nito ay malapit sa kanyang tenga. Mabilis siyang tumango, hindi makatingin ng diretsyo. Ang init ng kamay ni Henrique ay nanunuot sa kanyang balat at ang tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nag-iingay sa loob ng tahimik na opisina. Ganito pala ang pakiramdam na mapalapit sa isang taong galing sa mundong ni sa panaginip ay hindi niya inakalang mapapasukan niya. Agad ding binawi ni Henrique ang kanyang kamay, tila napaso. Bumalik ito sa kanyang upuan at umubo ng bahagya. Sige, ituloy mo na yan. Buong araw, dala-dala ni Clarice ang ala-ala ng dampi na yon. Isang maliit na bagay, pero para sa kanya, sapat na yon para magbigay ng kaunting kulay sa kanyang kulay-abong mundo. Kinahapunan, habang kumukuha siya ng tubig sa pantry, nakasalubong niya si Sir Mateo. Ngumiti ito sa kanya, ang ngiting laging abot tenga pero hindi umaabot sa mga mata. Kumusta ang bagong trabaho, Clarice? Tanong nito. Okay naman po, sir. Medyo naninibago pa po. Magalang niyang sagot. That's good. That's good, sabi ni Mateo habang nagsasalin din ng tubig. Tumahimik ito sandali, na para bang may malalim na iniisip. Alam mo, Clarice, mabait na tao si Henrico. He has a good heart. Pero may pinagdaanan yan. Napatingin si Clarice, hindi sigurado kung dapat ba siyang makinig. He was betrayed. Pagpapatuloy ni Mateo, ang boses ay bumaba na parang isang sikreto. By the two people he trusted the most, his fiancé and his best friend. Ninakawan siya. Sinira ang una niyang kumpanya. That's why he built walls around him. Mahirap para sa kanya ang magtiwala ulit. So just a friendly advice, be careful. Ayaw na naming makita siyang masaktan ulit. Para itong isang matalim na bubog na tumusok sa puso ni Clarice. Hindi iyon payo. Iyon ay isang babala. Isang babala na nagsasabing isa lang siyang dayo sa mundong ito at isang maling galaw lang niya ay ituturing siyang kaaway. Umiti lang siya ng pilit at tumango. Salamat po sa payo, sir. Pagbalik niya sa kanyang lamesa, dala na niya ang bigat ng mga salita ni Mateo. Ngunit hindi niya hinayaang magpatalo sa kaba. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa isang salansan ng mga expense report na pinapaayos sa kanya ni Henrique. Habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga resibo at numero, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na detalye, isang resibo para sa isang mamahaling restaurant na paulit-ulit na lumalabas pero may magkaibang petsa at pangalan ng supplier. Nag-atubili siya. Sino ba naman siya para questionin ang mga ito? Isa lang siyang hamak na janitor na binigyan ng pagkakataon, ngunit may bumubulong sa kanyang isipan. Paano kung mahalaga ito? Paano kung ito ay isang uri ng pagnanakaw? Alang-alang kay Sir Henrique na nagbigay sa kanya ng tiwala, kailangan niyang magsalita. Nanginginig ang mga kamay. Kumatok siya sa pinto ng opisina ni Henrique. Sir, pasensya na po sa abala. Simula niya. Napansin ko lang po ito sa mga report. Inilatag niya ang mga papel sa lamesa. Tiningnan lang yon ni Henrique na may pagtataka. Pero habang ipinapaliwanag ni Clarice ang kanyang napansin, unti-unting nawala ang pagtataka sa mukha ng CEO at napalitan ng matalas na interes. Kinuha nito ang mga papel at sinuri ng mabuti.
Tumahimik ang buong opisina sa loob ng ilang minuto. Ang tanging maririnig ay ang pagtipa ni Henrique sa kanyang calculator. Pagkatapos, tumingala ito at tiningnan si Clarice. Isang tingin na iba sa lahat ng tingin na ibinigay nito sa kanya. Isang tingin ng paghanga. Walang ibang nakapansin nito sa loob ng 6 na buwan. Sabi ni Henrique, ang boses ay puno ng hindi maitagong pagkabigla. Good job, Clarice. Very good job. Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Clarice. Ang lahat ng kanyang pagod at kaba ay biglang naglaho. Napangiti siya, isang tunay at malawak na ngiti. Salamat po, sir. Sa pagtatapos ng araw, habang pinapatulog niya ang kanyang mga anak sa playroom, pakiramdam ni Clarice ay lumulutang siya sa alapaap. Sa wakas, naramdaman niyang may halaga siya na kaya niyang gumawa ng tama. Biglang nag-vibrate ang kanyang luma at basag na cellphone sa kanyang bulsa. Isang hindi rehistradong numero. Kadalasan ay hindi niya ito sinasagot, pero dahil sa magandang pakiramdam, pinindot niya ang answer button. Hello? Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang boses mula sa bangungot. Isang boses na pilit niyang kinakalimutan gabi-gabi. Isang boses na pag-aari ng kanyang nakaraan. Clarice! Nanigas ang buong katawan. Akala mo ba, makakatakas ka na sa akin? Humalakhak ang boses sa kabilang linya. Isang halakhak na puno ng kasamaan. Alam ko na kung nasaan ka. Ang cellphone ay tila naging isang blok ng yelo sa kanyang kamay. Ang init sa kanyang puso ay biglang nagyelo. Ang mundo sa paligid niya ay biglang nawalan ng tunog. Nabitiwan niya ang cellphone, bumagsak ito sa sahig, gumawa ng isang malakas na kalabog sa tahimik na silid. Hindi niya namalayan, si Henrique pala ay dumaan sa labas ng playroom para umuwi na sana. Narinig nito ang kalabog at sumilip sa loob. Nakita niya si Clarice na nakatayo, nakatulala. Ang mukha nito ay putlang-putla na parang papel at ang mga mata ay nanlalaki sa isang uri ng takot na hindi pa niya nakikita kailanman. Clarice? Tawag ni Henrique. Lumakad ito papalapit. Anong nangyari? Ang takot sa mga mata ni Clarice ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Henrique kailanman. Hindi ito ang takot ng isang empleyadong maaaring masisante. Hindi ito ang kaba ng isang taong nagkamali. Ito ay malalim. Ito ay personal. Ito ay ang takot ng isang taong nakakita ng multo. Anong nangyari? Ulit niya. Ang boses niya ay mas seryoso na ngayon. Umiling-iling si Clarice. Mabilis na pinulot ang cellphone sa sahig. Wala po, sir. Wrong number lang po. Nagulat lang po ako. Pagsisinungaling niya. Pero ang panginginig ng kanyang mga kamay ay sumisigaw ng katotohanan. Alam ni Henrique na hindi iyon totoo. Ang email na natanggap niya noong isang araw ay bumalik sa kanyang isipan. Mag-ingat ka sa pinagkakatiwalaan mo. Pero habang tinitingnan niya si Clarice na halos hindi na makahinga sa takot, ang pagdududa ay napalitan ng ibang emosyon. Isang bagay na hindi niya gustong aminin. Pag-aalala. Hindi na niya ito pinilit pa. Tumango na lang siya. Sige, umuwi na kayo. Mag-ingat ka. Kinabukasan, ibang Clarice ang pumasok sa opisina. Ang kaunting kislap sa mga mata nito kahapon ay wala na. Ang postura niya ay bumalik sa dati. Laging nakayuko, laging alisto. Bawat kaluskos sa labas ng pinto, bawat pagbukas ng elevator ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Pinanood siya ni Henrique buong umaga. Gusto niyang magtanong, pero alam niyang isasara lang nito ulit ang pinto. Kaya hinayaan niya. Ngunit hindi niya inaalis ang kanyang mga mata dito, na para bang isang lobo na nagbabantay sa nasasakupan. Tanghali na nang mangyari ang hindi niya inaasahan. Isang tawag mula sa front desk security ang natanggap niya. May isang lalaki raw sa lobby na nagpupumilit umakyat. Nagwawala ito at hinahanap ang asawa niya. Anong pangalan? Tanong ni Henrique. Kumunot ang noo.
Clarice daw po, sir. Parang isang piraso ng yelo ang bumara sa lalamunan ni Henrique. Tumingin siya sa labas ng kanyang opisina. Nakita niya si Clarice na biglang tumayo. Ang muka ay puno ng parehong takot na nakita niya kagabi. Mabilis itong tumakbo palabas. Sinundan niya ito. Pagdating nila sa lobby, isang eksena ng kaguluhan ang sumalubong sa kanila. Isang lalaking payat, gusot ang damit, at amoy alak ang pinipigilan ng dalawang security guard. Ang mga empleyado ay nagbubulungan sa gilid. Nanonood. "Bitawan niyo ako! Asawa ko yan! May karapatan ako dito!" Sigaw ng lalaki. "Miguel, umalis ka na!" Sigaw pabalik ni Clarice. Ang boses ay basag. Sinubukan niyang lapitan ito at itulak palayo. Pero para siyang isang maliit na bangka na sinusubukang itulak ang isang malaking barko. "Umalis? Aalis lang ako kapag binigay mo ang pera ko," sabi ni Miguel. "Ang sarap ng buhay mo dito kasama ng mga mayayaman habang ako naghihirap. Bigyan mo ako ng pera." Ang kahihiyan sa mukha ni Clarice ay sapat na para saksakin ang puso ng sino mang makakita. Pinagtitinginan siya ng lahat, hinuhusgahan. Ito ang multo. Ang multo mula sa kanyang nakaraan ay nagkatawang tao at naniningil sa kasalukuyan. Hindi na nakatiis si Henrique. Naglakad siya palabas ng elevator. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Ang mga bulungan ay biglang tumigil. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. "Anong kaguluhan ito?" tanong niya. Ang boses ay malamig, ngunit sapat na para marinig ng lahat. Nang makita ni Miguel si Henrique, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang muka. "Ayan na pala ang bago mo, Clarice. Masyado ka namang mabilis." Hindi pinansin ni Henrique ang lalaki. Tumingin siya sa hepe ng security. "Bakit narito pa ang basurang ito?" "Sir, nagpupumilit po." "Ilabas niyo siya," utos ni Henrique. Ang boses ay hindi na nagtatanong. Ngayon din. Muling sinubukan ng mga gwardiya na kaladkarin si Miguel, pero mas lalo itong nagpumiglas. Sa puntong iyon, si Henrique na mismo ang kumilos. Humakbang siya. Tinabunan ng kanyang anino si Clarice at hinarap si Miguel. Walang takot. Tanging yelo lang ang nasa kanyang mga mata. "Get out of my building," sabi niya. Bawat salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. Natigilan si Miguel. Sa unang pagkakataon, nakita nito ang panganib sa mga mata ng CEO. Ngunit mabilis itong napalitan ng galit. "Sino ka para palayasin ako? Asawa ko yan." Bago pa man makasagot si Henrique, sinunggaban na ng mga gwardiya si Miguel at sinimulang kaladkarin palabas. Nagpupumiglas ito, nagsisigaw ng mga mura. Si Clarice ay nakatayo lang sa likod ni Henrique, nanginginig, tinatakpan ng kanyang mukha sa kahihiyan. Habang kinakaladkad palabas, isinigaw ni Miguel ang mga salitang babago sa lahat. "Magbabayad ka sa pagtatago mo sa mga anak ko, Clarice. Babalikan kita." Biglang huminto ang lahat. Pati si Henrique. Dahan-dahan siyang lumingon kay Clarice na ngayon ay nakatingin sa sahig. Ang mga luha ay sunod-sunod ng pumapatak. Ang proteksyon sa mga mata ni Henrique ay nawala. Napalitan ng pagkalito at isang pamilyar na lamig. "Mga anak?" tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na sa gitna ng katahimikan ng lobby. Anong sinasabi niya? Ang tanong ni Henrique ay bumaon sa puso ni Clarice na parang isang punyal. Hindi niya ito masagot. Hindi sa gitna ng lobby, sa harap ng napakaraming matang mapanghusga. Tanging ang mga luha niya ang patuloy na dumadaloy, isang tahimik na pag-amin sa lahat ng kasalanan na hindi naman niya ginusto. Nakita ni Henrique ang sagot sa kanyang pananahimik. Walang sinabi ang CEO. Hinawakan lang siya nito sa braso. Isang hawak na hindi mahigpit, ngunit pinal, at ginabayan pabalik sa elevator. Ang mga bulungan ay sumunod sa kanila na parang mga bubuyog. Pagdating sa opisina ni Henrique, saka lang siya binitiwan nito.
Isinara nito ang pinto at ang ingay ng mundo sa labas ay biglang nawala. Silang dalawa na lang. Umupo ka, sabi ni Henrique. Ang boses nito ay walang emosyon na mas lalong nakakatakot. Sumunod si Clarice. Umupo siya sa dulo ng upuan na para bang handa siyang tumakbo anumang oras. Napayuko siya. Pinaglaruan ang mga daliri sa kanyang kandungan. Ang bawat salita ay tila may tinik sa kanyang lalamunan. Mahabang sandali silang binalot ng katahimikan. Hinihintay lang ni Henrique na magsalita siya. At nagsalita nga siya. Hindi niya po alam. Panimula ni Clarice, ang boses ay basag at halos pabulong. Hindi niya po alam na may mga anak kami. Ikinuwento niya ang lahat. Ang buhay mag-asawa na nagsimula sa pag-ibig ngunit nauwi sa pananakit. Ang pagsusugal ni Miguel, ang mga pasa at sugat na tinatago niya sa ilalim ng makakapal na damit, ang gabi kung kailan siya tumakas, buntis at walang-wala, para lang iligtas ang sarili at ang mga batang hindi pa niya isinisilang. Habang nagsasalita siya, hindi niya magawang tingnan si Henrique. Nakatingin lang siya sa sahig. Hinahayaang maging saksi ang mamahaling carpet sa lahat ng kanyang kahihiyan at sakit. Inaasahan niya ang paghuhusga, ang pandidiri, ang galit. Pero wala siyang narinig na kahit ano. Nang sa wakas ay naubos na ang kanyang mga salita at luha at ang tanging natira ay ang mga hikbi. Naglakas loob siyang tumingala. Si Henrique ay nakaupo lang sa kanyang upuan, nakatingin sa kanya. Walang paghuhusga sa mga mata nito, walang pandidiri, tanging isang malalim na bagay na hindi niya mapangalanan. Pag-unawa ba? Awa? Kaya ka nagtitiis, sabi ni Henrique. Hindi isang tanong, kundi isang statement, isang realisasyon. Tumango si Clarice, tumayo si Henrique at naglakad papunta sa bintana, nakatalikod sa kanya. Hindi kanya pwedeng saktan dito. Hindi kanya pwedeng lapitan. Isang pag-asa ang sumibol sa dibdib ni Clarice. Humarap ito sa kanya. At hinding-hindi niya makukuha ang mga anak mo. Sisiguraduhin ko yan. Ako ang bahala. Ang mga salitang yon, ang simpleng pangako na yon, para itong isang malaking kamay na bumuhat sa lahat ng bigat na pasan-pasan niya sa loob ng maraming taon. Sa pagkakataong yon, hindi CEO ang nakikita niya, kundi isang tagapagligtas. "Salamat po, sir," sabi niya. Ang pasasalamat ay bumaha mula sa kanyang puso. "Salamat po." Hindi ngumiti si Henrique, pero lumambot ang ekspresyon sa kanyang mukha. "Magtrabaho ka na. Huwag mo nang isipin yon." Bumalik si Clarice sa kanyang lamesa na may bagong lakas. Ang takot ay nandoon pa rin. Pero ngayon, may kasama na itong pag-asa. May kakampi siya. Lingid sa kaalaman nilang dalawa. Sa kabilang bahagi ng gusali, may isang taong hindi natutuwa sa mga nangyayari. Nang gabing iyon, matagal nang wala ang lahat ng empleyado, pero si Mateo ay nanatili sa kanyang opisina. May isang ngiti sa kanyang mga labi habang tinitipa ang isang email. Isang email na puno ng mga numero at detalye tungkol sa isang confidential na bid para sa Sterling Project. Ipinadala niya iyon sa isang dummy account. Pagkatapos, tumayo siya. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa lamesa ni Clarice. Tumingin siya sa paligid. Tahimik. Walang tao. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na USB drive. Isinaksak niya yon sa computer ni Clarice. Ilang click lang. Isang kopya ng ipinadala niyang email na may pekeng timestamp ay naitanim na sa sent folder nito. Tinanggal niya ang USB at ibinalik sa kanyang bulsa. Walang bakas. Perpekto. Ang unang lason ay nailagay na. Kailangan na lang hintayin kumalat. Kinabukasan, isang emergency meeting ang ipinatawag. Pinatawag si Clarice sa main conference room. Pagpasok niya, naramdaman niya agad ang tensyon. Nandoon ang lahat ng department heads at sa gitna ng mahabang lamesa, nakaupo si Henrique at Mateo. "Clarice, maupo ka," sabi ni Henrique.
Ang boses ay seryoso. Naupo si Clarice, kinakabahan. Anong nangyayari? May problema tayo, sabi ni Henrique. Isang mahalagang impormasyon tungkol sa Sterling Project bid natin ang nalik sa competitor natin kagabi. Natalo tayo sa proyekto. Nanlamig ang buong katawan ni Clarice. Pinabacktrack ko sa IT department ang lahat ng outgoing emails kagabi. Pagpapatuloy ni Henrique, ang mga mata ay nakatutok sa kanya. At may nakita sila. Tumingin si Henrique sa head ng IT. Sir, sabi ng IT head, inayos ang kanyang salamin. Na-trace namin ang email. Galing ito sa isang computer dito sa loob ng network natin. Sa penthouse floor. Bumilis ang kabog sa dibdib ni Clarice. Hindi maari. The email was sent at exactly 9:15 p.m. last night. Sabi ng IT head, binuksan ang kanyang laptop at ipinakita sa screen ang isang log file. From the terminal assigned to Miss Clarice Sandoval. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop pababa. Napatingin siya sa paligid. Ang lahat ng mga mata sa kwartong iyon ay nakatutok sa kanya. Mga matang puno ng akusasyon. Mga matang mapanghusga. Napatingin siya kay Henrique. Ang mukha nitong puno ng pag-unawa kahapon ay wala na. Napalitan ito ng isang komplikadong ekspresyon, pagkabigla, pagkalito, at isang bakas ng isang bagay na mas masakit pa sa lahat. Pagkadismaya. Tumayo si Mateo, ang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Henrique, sabi nito sa isang mahinahon na boses, I think we need to talk to Miss Clarice, privately. Ang buong conference room ay tila isang korte. At si Clarice ang nag-iisang akusado. Pinanood ni Henrique ang bawat galaw nito habang nakikinig sa mga teknikal na paliwanag ng IT head. Ang panginginig ng mga kamay nito. Ang sunod-sunod na pag-iling ng ulo na parabang sinusubukang itaboy ang isang masamang panaginip. Ang mga mata nitong puno ng pagkalito at takot na paulit-ulit na sumusulyap sa kanya, naghahanap ng tulong. Ang utak ni Henrique ay sumisigaw. Isang malakas na boses mula sa kanyang nakaraan. Traidor. Manloloko. Ginamit ka lang niya. Ito ang boses ng kanyang dating kasintahan. Ang boses ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ang boses ng pagtataksil na halos dumurog sa kanya. Ang ebidensya ay malinaw. Ang log file. Ang oras. Ang computer. Lahat ay tumuturo kay Clarice. Pero ang puso niyang matagal nang natutulog, ay may ibinubulong na iba. Nakikita nito ang takot sa mga mata ni Clarice kahapon. Ang kwento ng kanyang paghihirap. Ang dalisay na pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Posible bang ang babaeng iyon, ang babaeng nakitaan niya ng pambihirang katatagan, ay may kakayahang gawin ito? Henrique? Ang boses ni Mateo ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nagsimula na ang pribadong pag-uusap sa loob ng kanyang opisina. Si Clarice ay nakaupo sa harap niya, umiiyak ng tahimik. Hindi po ako yan, sir, sabi ni Clarice. Ang boses ay nanginginig. Pangako po, hinding-hindi ko po magagawa yan, kahit kailan. Tinitigan siya ni Henrique ng diretso sa mga mata. Hinahanap niya ang kahit katiting na senyales ng pagsisinungaling. Isang pag-iwas ng tingin, isang pag-aatubili. Pero wala. Ang nakikita lang niya ay purong desperasyon at sakit. Pero paano mo ipapaliwanag ang email, Clarice? Tanong ni Mateo, na nakatayo sa gilid. Ang tono ay malumanay, ngunit puno ng panggigiit. Galing sa computer mo. Walang ibang gumagamit noon. Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam. Muling nagsalubong ang mga demonyo sa isipan ni Henrique. Yan din ang sinabi niya noon. Hindi ko alam. Pero sa huli, niloko ka pa rin niya. Ngunit sa pagkakataong ito, may iba. Tumingin siya kay Clarice at sa likod ng mga luha nito, nakita niya ang sarili. Ang sarili niya noong siya ang biktima. Noong walang naniwala sa kanya.
Tumayo siya. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na labag sa lahat ng aral na natutunan niya mula sa kanyang masakit na nakaraan. Lumabas siya ng opisina. Kasunod si Mateo at Clarice. Hinarap niya ang mga department heads na naghihintay sa labas. Tapos na ang investigasyon. Anunsyo ni Henrique. Ang boses ay matatag at pinal. May nagkamali lang ang IT. It was a server glitch. Isang kolektibong pagkabigla ang rumesponde sa kwarto. Pero Henrico, protesta ni Mateo, malinaw ang ebidensya. Sinabi kong tapos na, putol ni Henrique. Tinitingnan si Mateo ng isang tingin na nagsasabing huwag na siyang sasalungat. Clarice is innocent. Back to work, everyone. Walang nakapagsalita. Isa-isang nagsialisan ang mga empleyado, nagbubulungan. Naiwan si Mateo na may bakas ng pagkadismaya sa mukha, ngunit mabilis din itong napalitan ng isang peking ngiti. Kung yan ang desisyon mo, I support you. Nang silang dalawa na lang ni Clarice ang natira, humarap ito sa kanya. Ang mga mata niya ay puno pa rin ng luha, ngunit ngayon, may kasama na itong pagkalito at pasasalamat. Bakit po? Tanong niya. Bakit? Naniwala po kayo sa akin? Dahil minsan, mas kailangan mong pakinggan ang sinasabi ng puso kaysa sa nakikita ng mata. Sagot ni Henrique, isang sagot na ikinagulat niya mismo. Umuwi na kayo. Ihahatid ko kayo para masigurong ligtas kayo. Ang biyahe papunta sa maliit na apartment ni Clarice ay tahimik. Naglalaro lang sa likod ang kambal. Walang kamalay-malay sa bigat na nararamdaman ng mga matatanda sa harap. Pagdating doon, iginiit ni Henrique na ihatid sila hanggang sa pinto. Nang makita niya ang sikip at simple ng kanilang tirahan, lalo siyang nakumbinsi na tama ang kanyang desisyon. Habang inaayos ni Clarice ang mga gamit, nilapitan siya ng tatlong bata. Dala-dala ni Levi ang kanyang paru-parong papel at iniabot ito kay Henrique. Tito, laro, sabi ng bata. Natigilan si Henrique, ngunit bago pa siya makatanggi, hinila na siya ng tatlo at pinaupo sa sahig. Sa loob ng sumunod na oras, kinalimutan ni Henrique na isa siyang CEO. Siya ay naging isang tito, isang kalaro. Nagtayo sila ng tore gamit ang mga unan. Naglaro sila ng taguan sa likod ng kurtina. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, narinig ni Henrique ang sarili niyang tumawa. Isang tunay at malakas na tawa. Pinanood sila ni Clarice mula sa kusina at isang nanangiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Nang makatulog na ang mga bata, silang dalawa na lang ang gising. Nagtimpla si Clarice ng kape. Salamat po ulit, sir, sabi niya. Iniaabot ang tasa. Sa lahat-lahat, sa pagtitiwala niyo. Henrique na lang, wala tayo sa opisina, sabi niya. Tinatanggap ang kape. Ang kanilang mga daliri ay muling nagdampi. Ngunit ngayon, walang umiwas. Nagkatinginan sila. Ang ingay ng syudad sa labas ay tila nawala. Ang tanging naroon ay ang tibok ng kanilang mga puso. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo, sabi ni Clarice. Ang boses ay halos pabulong. Hindi mo kailangan, sagot ni Henrique. Dahan-dahan, ibinaba niya ang tasa. Hinawakan niya ang kamay ni Clarice. Ang init, ang koneksyon, lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay tila gumuho sa isang iglap. Hinila niya ito palapit. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng maliit na apartment, hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng pasasalamat, ng pag-asa, ng mga emosyong matagal na niyang ibinaon. Tumugon si Clarice. Ang mga kamay ay ipinulupot sa kanyang batok. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at empleyado. Sila ay dalawang kaluluwang pagod na natagpuan ng pahinga sa isa't isa. Ring-ring! Isang malakas na tunog ng telepono ang biglang bumasag sa kanilang sandali. Humiwalay si Henrique, medyo naiinis. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa. Si Mateo ang tumatawag. Matt,
I'm busy. Henrico, you need to get back here. Now! Sigaw ni Mateo sa kabilang linya. Puno ng panik ang boses. What is it? It's the Alcantara deal! Ang pinakamalaki nating proyekto. Bagsak tayo. Someone sold all our confidential data to them. Lahat. At ang ebidensya? Henrico, ang ebidensya. It's worse this time. Hindi na ito maitatanggi. Nanigas si Henrique. Anong ebidensya? Isang bank transaction. Malaking halaga ang idineposito sa isang bank account kagabi. Account na nakapangalan. Kay Clarice Sandoval. Parang isang bomba na sumabog ang mga salitang iyon sa pandinig ni Henrique. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Humiwalay siya kay Clarice. Ang muka ay nawalan ng lahat ng emosyon. Ang init sa kanyang mga mata kanina ay biglang naging yelo. Ang lambot ay naging bato. Tiningnan niya ang babaeng kahahalik lang sa kanya. Ang babaeng pinili niyang pagkatiwalaan. Ang sakit ng nakaraan ay bumalik. 10 beses na mas matindi ang pakiramdam ng isang tanga. Ang pakiramdam ng isang taong muling pinagtaksilan. Ano? Anong problema? Tanong ni Clarice. Nakikita ang biglang pagbabago sa kanya. Hindi ito sumagot. Tinitigan niya lang ito. Ang mga mata ay puno ng sakit at galit na hindi pa nito nakikita kailanman. Ano ang ginawa mo? Tanong niya. Ang boses ay malamig at puno ng lason. Ang tanong na yon ay isang matalim na kutsilyo na humiwa sa mahikang bumabalot sa kanilang dalawa. Ano ang ginawa mo? Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salita sa isipan ni Clarice. Ang init ng halik ni Henrique ay naroon pa rin sa kanyang mga labi. Ngunit ang lamig sa mga mata nito ay sapat na para pawiin ang lahat ng yon. Hindi kita maintindihan, Henrique, sabi niya. Ang boses ay nagsisimula ng manginig. Anong problema? Anong sinabi ni Sir Mateo? Ngunit para siyang nagsasalita sa isang pader na bato. Ang Henrique na kalaro ng kanyang mga anak kanina, ang Henrique na humalik sa kanya ng buong puso, ay biglang naglaho. Ang kaharap niya ngayon ay ang CEO, ang taong nasaktan, ang taong handang manakit pabalik. Tumayo ka. Utos nito. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Babalik tayo sa opisina. Walang nagawa si Clarice kundi sumunod. Habang naglalakbay sila pabalik sa nagtataasang gusali, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamatinding sigawan. Nakatingin lang si Clarice sa labas, pinapanood ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Pero ang nakikita lang niya ay ang refleksyon ng sarili niyang naguguluhang mukha. Ano ang nagbago? Ano ang nangyari sa loob lang ng ilang minuto? Pagdating nila sa penthouse, naghihintay na si Mateo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Sa ibabaw ng lamesa ni Henrique ay nakakalat ang isang folder. Clarice, I'm so sorry, sabi ni Mateo. Pero ang mga salita niya ay walang bigat. Hindi siya pinansin ni Henrique. Kinuha nito ang folder at ibinato sa harap ni Clarice. Kumalat ang mga papel sa lamesa. Isang bank statement. Ipaliwanag mo yan, sabi ni Henrique. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng galit. Yumuko si Clarice at tiningnan ang papel. Nakasulat doon ang pangalan niya, Clarice Sandoval. At sa ilalim nito, isang transaksyon, isang deposito, isang malaking halaga na kahit sa 10 buhay niya ay hindi niya makikita. Ang petsa, kagabi. Hindi akin to, sabi niya. Umiling-iling siya. Ang pagkalito sa kanyang mukha ay napalitan ng purong pagkagimbal. Hindi ko alam to. Wala akong bank account na ganito. Wala akong natanggap na pera. Talaga? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Henrique. Lumakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay tila yumanig sa sahig. Ganyan din ba ang sinabi mo sa asawa mo nung iniwan mo siya? Ganyan din ba ang sinabi mo sa sarili mo nung sinira mo ang buhay ng ibang tao
para lang guminhawa ka? Ang bawat salita ay isang sampal. Mas masakit pa sa pisikal na sampal na natikman niya mula kay Miguel. Henrique, hindi totoo yan. Sigaw niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Bakit mo sinasabi yan? Kakasabi mo lang na naniniwala ka sa akin. Naniwala nga ako. Sigaw pabalik ni Henrique. Ang kontrol niya ay tuluyan ng nawala. Ang sakit ng pagtataksil, ang luma at ang bago ay sumabog na parang isang bulkan. Naging tanga ako. Ibinaba ko ang mga pader ko para sa'yo. Pinagkatiwalaan kita. At anong ginawa mo? Ginamit mo ang mga anak mo para makuha ang awa ko. Ginamit mo ang kahinaan ko para sirain ako. Lumapit siya ng husto. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Clarice. Nakikita niya ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa pisngi nito. Sabihin mo sa akin, magkano ka? Magkano ang halaga mo, Clarice? Magkano ka binayaran para ipagkanulo ako? Sa puntong yon, may nabasag sa loob ni Clarice. Hindi na ito takot. Hindi na ito pagkalito. Napalitan ito ng sakit. Isang napakalalim na sakit na nagmula sa taong inakala niyang tagapagligtas niya pa muna. At kasabay ng sakit na yon, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan ang lumabas. Galit at dignidad. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya ng tuwid at tiningnan si Henrique ng diretso sa mga mata. Ang panginginig sa kanyang boses ay nawala. Wala akong presyo, Mr. de Alcaraz. Sabi niya, ang bawat salita ay matigas at malinaw. Hindi mo kayang bilhin ang pagkatao ko dahil hindi ito nabibili. Hindi tulad ng tiwala mo na napakadaling mawala. Natigilan si Henrique. Akala ko iba ka. Pagpapatuloy ni Clarice. Akala ko nakita mo ako. Pero ang totoo, ang nakikita mo lang ay ang multo ng babaeng nanakit sa'yo noon. Pinagbintangan mo ako sa kasalanan na hindi ko ginawa dahil mas madaling maniwala na lahat ng tao ay manloloko kaysa subukang magtiwala ulit. Lumakad siya palapit kay Henrique hanggang sa sila na ang magkaharap. Sabihin mo sa akin, Henrique, sino ba talaga ang kausap mo ngayon? Ako? O ang nakaraan mo? Walang naisagot si Henrique. Ang mga salita ni Clarice ay tumama sa kanya na parang isang bala. Tumagos sa lahat ng kanyang depensa at tumama diretso sa sugat na pilit niyang itinatago. Ngunit bago pa man niya maproseso ang lahat, tumalikod na si Clarice. Tapos na ako, sabi nito, hindi na lumingon. Kung tingin niyo ay isa akong magnanakaw at traidor, wala na akong magagawa. Pero hinding-hindi ko hahayaan na yurakan mo pa ang pagkatao ko. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay isang pahayag ng kanyang paglaya mula sa maling akala ng lalaking minsan niyang hinangaan. Nang nasa pinto na siya, huminto siya sandali. Sana balang araw, mapatawad mo ang sarili mo, sabi niya. Para makita mo na hindi lahat ng tao sa mundo ay nandyan para saktan ka. At pagkatapos ay lumabas siya, isinara ang pinto ng marahan sa kanyang likuran. Naiwan si Henrique sa gitna ng kanyang malawak at malamig na opisina. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang mga salita ni Clarice ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Iniiwan siyang hubad at nanginginig sa harap ng sarili niyang mga demonyo. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ang sakit. Mas matindi pa ito kaysa dati. Dahil ngayon, hindi lang siya biktima ng pagtataksil ng iba. Siya rin ang salarin sa pagdurog sa puso ng isang inosenteng tao. Napaupo siya sa kanyang upuan, sinabunutan ng sariling buhok. Tumingin siya sa mga ebidensya sa lamesa, pagkatapos ay sa saradong pinto. Isang nakakakilabot na tanong ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Paano kung nagkamali ako? Nang maisara ni Clarice ang pinto, ang katahimikan na naiwan ay mas maingay pa kaysa sa pinakamatinding sigaw. Dumagundong sa pandinig ni Henrique ang huling tanong nito. Paano kung nagkamali ako? Hinubad niya ang kanyang kurbata at ibinato ito sa kung saan.
Bumagsak siya sa kanyang upuan. Ang bigat ng buong mundo ay tila na sa kanyang mga balikat. Isang bote ng mamahaling whiskey ang nasa kanyang table drawer. Ang kanyang matagal ng kaibigan sa mga gabing tulad nito. Nagsalin siya sa isang baso. Isang lagok. 2. 3. Ngunit ang init ng alak ay hindi sapat para pawiin ang nanunuot na lamig sa kanyang dibdib. Ang lamig ng pagsisisi. Binuksan niya ang isa pang drawer at kinuha ang isang lumang litrato na nakatago sa ilalim ng mga papeles. Ang litrato ng kanyang dating kasintahan, ang babaeng unang dumurog sa kanya. Tinitigan niya ang nakangiting mukha nito at sa unang pagkakataon, wala na siyang naramdamang galit, tanging awa. Awa para sa sarili niya. Hinayaan niyang manalo ang nakaraan. Hinayaan niyang diktahan nito ang kanyang kasalukuyan. At sa proseso, sinira niya ang isang bagay na maaring maging totoo. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mateo. Ang mukha ay nagpapakita ng simpatya. "Henrico, I'm sorry," sabi nito. Umupo sa tapat niya. "I'm sorry you had to go through that again." Hindi sumagot si Henrique. Tinitigan lang niya ang baso ng alak. "Ginawa mo ang tama." Pagpapatuloy ni Mateo. "Hindi mo pwedeng hayaan ang emosyon mo na sirain ang kumpanya. Niligtas mo ang sarili mo. Niligtas mo ang Alcaraz Holdings. Niligtas ko ba ang sarili ko?" Tanong ni Henrique sa kanyang isipan. "O kinulong ko lang ulit sa parehong selda?" "She's just like the others," dagdag pa ni Mateo, na para bang nababasa ang kanyang isip. "They see wealth, they see opportunity, and they will do anything to get it. Mabuti na lang at nalaman natin agad." Tumangulang si Henrique. Wala nang lakas para makipagtalo. Hinayaan niyang punuin ni Mateo ang kanyang isipan ng mga kasinungalingang gusto niyang paniwalaan. Hinayaan niyang balutin siya ng lason para lang hindi na niya maramdaman ang sakit. Umalis si Mateo, iniwan si Henrique na mag-isang muli sa dilim, kasama ang kanyang bote ng alak at ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Samantala, sa kabilang dulo ng syudad, sa isang maliit at masikip na apartment, isa pang mundo ang gumuho. Walang salitang lumabas sa bibig ni Clarice habang naglalakbay siya pauwi. Pagdating niya sa apartment, ang 3 anak niya ay sinalubong siya ng yakap. Nararamdaman ang bigat sa dibdib ng kanilang ina. Hindi na siya umiyak. Naubos na yata ang kanyang mga luha sa opisina ng CEO. Pumunta siya sa kanilang aparador at inilabas ang isang malaking bag. Dahan-dahan, isa-isa, inilagay niya ang kanilang mga damit. Ang 3 pares ng sapatos, ang iisang kumot na pinaghahatian nila, ang paru-parong papel ni Livy. "Mama, saan po tayo pupunta?" tanong ni Liam. Ang panganay. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Clarice, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. "Magbabakasyon tayo, anak." Isang kasinungalingan. Wala silang pupuntahan. Wala silang babalikan. Wala na. Nang halos mapuno na niya ang bag, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng kanilang munting tahanan. Hindi ito isang normal na katok. Ito ay isang malakas na kalampag, puno ng galit at pagkainip. Napatigil si Clarice, nanigas ang kanyang katawan. Kilala niya ang kalampag na yon. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, habang ang 3 bata ay nagtago sa kanyang likuran, nakakapit sa kanyang bestida. Sumilip siya sa maliit na butas, at doon nakita niya siya. Si Miguel. Nakatayo ito na parang hari. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. At sa likod niya, may 2 unipormadong pulis. Binuksan ni Clarice ang pinto. "Anong kailangan mo?" tanong niya. Ang boses ay malamig at walang takot. Itinaas ni Miguel ang isang piraso ng papel. Isang opisyal na dokumento na may selyo ng korte. "Nandito ako para kunin ang mga anak ko." Ang mga salitang yon ay ang huling patak, ang huling dagok, ang huling bagay
na kumukumpleto sa kanyang pagkawasak. Hindi sila sayo, sabi ni Clarice, ang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang pinoprotektahan ang mga anak sa likod niya. Sabi ng korte, may karapatan ako, sabi ni Miguel. Ang ngangiti ay lalong lumawak. Malinaw na may nagbigay sa kanya ng impormasyon. May nagsabi sa kanya na ito ang perpektong oras para umatake. At sabi ng batas, isa kang masamang ina na walang trabaho at walang kakayahang bumuhay ng mga anak. Kaya, sumama na kayo sa akin mga anak. Oras na para umuwi kayo sa tunay niyong ama. Sinakop ni Clarice ng kanyang mga bisig ang tatlong nanginginig na anak. Humarap siya kay Miguel at sa mga mata niya, wala na ang Clarice na mahina at palaging umiiyak. Ang babaeng nakatayo doon ngayon ay iba na. Tiningnan niya si Miguel ng mga matang pag-aari ng isang inang wala nang anumang maaaring iwalan pa. Ang mga mata ng isang leona na handang pumatay para protektahan ang kanyang mga supling. Ang katahimikan sa penthouse office ay kasing bigat ng isang lapida. Lumipas ang gabi at si Henrique ay nanatili sa kanyang upuan. Ang bote ng whiskey ay halos wala ng laman. Ngunit ang alak ay hindi nagdulot ng limot. Bagkus ay lalo lang nitong pinatalas ang bawat salita ni Clarice, bawat sulyap ng pagkadismaya sa mga mata nito. Paano kung nagkamali ako? Ang tanong na yon ay isang matalim na bubog na paulit-ulit tumutusok sa kanyang isipan. Sa pagitan ng kanyang paglalasing, binuksan niyang muli ang folder ng ebidensya, ang bank statement. Tinitigan niya ang mga numero, ang pangalan, Clarice Sandoval. Mukhang perpekto. Masyadong perpekto. Isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin, ang pangalan ng bangko. Isang maliit, hindi kilalang rural bank. Bakit doon magbubukas ng account ang isang taong kagaya ni Clarice na taga-syudad? Tinawagan niya ang kanyang private investigator, isang taong may utang na loob sa kanya. I-trace mo ang lahat ng tungkol sa bank account na ito. Everything, now. Pagkatapos kinuha niya ang isa pang folder, ang mga log file mula sa IT. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinimulang ikumpara ang mga ito sa security camera footage ng kumpanya. Rewind, play, pause, rewind, play, pause, paulit-ulit. Ang mata niyang sanay sa paghahanap ng mga maliit na detalye sa mga kontrata ay ngayon naghahanap ng butas sa isang perpektong krimen. At doon, nakita niya, ayon sa log file, ang unang email leak ay ipinadala mula sa computer ni Clarice ng 9:15 p.m. Pero sa security footage ng araw na yon, kitang-kita niya si Clarice kasama ang kanyang mga anak na lumabas ng gusali ng 8:30 p.m. Imposible. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Sinuri niya ang footage ng gabi ng ikalawang leak. Nakita niya ang sarili na umalis kasama si Clarice. Pagkatapos, mga 20 minuto ang lumipas, may isang taong pumasok muli sa penthouse floor. Isang pamilyar na anino, si Mateo. Ang puso ni Henrique ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang pagdududa sa unang pagkakataon ay lumipat ng direksyon. Hindi maari. Si Mateo? Pero bakit? Sinimulan niyang halongkatin ang lahat ng files ni Mateo. Ang lahat ng proyekto, ang lahat ng transaksyon. At doon, sa ilalim ng isang tila inosenteng consultancy fee para sa Sterling Project, nakita niya ang isang pamilyar na pangalan ng kumpanya, ang parehong shell company na ginamit para sirain ang kanyang unang negosyo, ang kumpanyang pag-aari ng kanyang dating kasintahan. Parang isang kidlat na tumama sa kanya ang lahat. Ang mga piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit. Ang friendly advice ni Mateo, ang pagiging laging naroon sa perpektong oras, ang pagpapakita ng simpatiya habang itutulak ka sa bangin. Hindi si Clarice ang multo ng kanyang nakaraan. Si Mateo ang multo na hindi pala kailanman umalis. Ping! Isang email
mula sa kanyang private investigator. Isang pangalan ang nakasulat. Ang nagbukas ng pekeng bank account ni Clarice. Isang tauhan na matagal nang nagtatrabaho para kay Mateo de Silva. At sa ibaba, isang karagdagang impormasyon, isang record ng tawag mula sa cellphone ni Mateo papunta sa isang numero na na-trace sa pangalan ni Miguel, ang asawa ni Clarice. Bumagsak ang lahat ng lakas sa katawan ni Henrique. Hindi ito pagkakamali. Ito ay isang malawak, masalimuot at masamang plano. At si Clarice at ang kanyang mga anak ay naging mga piyesa lamang sa larong ito. Mga piyesang sinakripisyo para lang matalo ang hari. At siya mismo ang nagpatalsik sa reyna. Isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman ang bumalot sa kanya. Isang galit na hindi lang para kay Mateo, kundi para sa sarili niya. Tumayo siya. Ang pagkalasing ay biglang nawala. Kinuha niya ang kanyang susi, ang kanyang cellphone. May isang bagay lang sa kanyang isipan. Kailangan niyang makarating kay Clarice. Kailangan niyang humingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang lahat. Minaneho niya ang kanyang sasakyan na parang isang baliw sa gitna ng madaling araw na mga kalsada. Ang bawat pulang ilaw ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang bawat segundo ay isang karayom sa kanyang konsensya. Nang sa wakas ay narating niya ang eskinita papunta sa apartment ni Clarice, natigilan siya. May mga ilaw na kumikislap, isang police car. Bumaba siya ng sasakyan at tumakbo. Nakita niya ang pinto ng apartment ni Clarice. Bukas. Sa labas, may mga kapitbahay na nag-uusyoso. At doon, sa gitna ng lahat, nakita niya si Miguel. Pinoposasan ng mga pulis. May pasa ito sa mukha. Nasaan siya? Nasaan si Clarice? Tanong ni Henrique sa isang kapitbahay. Umalis na, sir, sabi ng matandang babae. Matapang yung babaeng yon. Noong pilit kinukuha ng lalaking yan ang mga anak niya. Lumaban. Sinigawan niya. Tinulak. Nakahanap ng tiyempo. Tumakbo kasama ang mga bata. Bago dumating ang mga pulis, wala na sila. Parang isang malaking bato ang bumagsak sa sikmura ni Henrique. Wala na siya. Umalis siya dahil sa kanya. Dahil sa ginawa niya. Tinulak niya ito palayo, pabalik sa panganib. Saan siya nagpunta? Tanong niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Umiling ang matanda. Hindi namin alam, sir. Wala siyang sinabihan. Tumingin si Henrique sa madilim na eskinita. Sa kawalan, tinakasan ni Clarice ang asawa nito. Pero ngayon, dahil sa kanya, kailangan na naman nitong tumakas. Hindi lang mula kay Miguel, kundi mula sa sakit na idinulot niya. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa lugar na. Ngunit ang larawan na nabuo ay isang larawan ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. At ang pinakamahalagang piraso ay nawawala. Ang galit ni Henrique ay isang apoy na nagliliyab, sinusunog ang lahat ng pagsisisi at ginagawang purong determinasyon. Bumalik siya sa Alcaraz Holdings na parang isang bagyo. Hindi na siya ang sirang lalaki na nagpakalasing sa dilim. Siya na ngayon ang CEO na may misyon. 6:00 pa lang ng umaga. Agad kong ipinatawag ang hepe ng security at ang pinagkakatiwalaan kong legal counsel. Ay lockdown ang buong palapag. Walang sino mang pwedeng pumasok o lumabas sa opisina ni Mateo de Silva nang walang pahintulot ko. Utos ko sa security. At ikaw? Baling ko sa abogado. Maghanda ka ng kaso. Industrial sabotage, corporate espionage, conspiracy. Lahat. I want him buried under so much legal trouble, he won't see the sun for decades. Pagkatapos, tumawag ako sa board of directors. Emergency meeting, 8 a.m. sharp. Attendance is mandatory. Nang mag-8:00, pumasok si Mateo sa conference room. Ang muka ay nagpapanggap pa ring nag-aalala. Henrico, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi ako sumagot. Hinintay kong makaupo ang lahat ng miyembro ng board. Nang kompleto na, tumayo ako sa harap.
Ladies and gentlemen, thank you for coming. Panimula ko, ang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bakal. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil sa isang malubhang security breach na nagresulta sa pagkawalan ng Alcantara deal. Nakita ko ang pagtango ni Mateo mula sa dulo ng lamesa na para bang sinusuportahan na niya ako. Sa loob ng 2 araw, pinaniwala tayo na ang may kasalanan ay isang bago at walang kalaban-laban na empleyado. Pagpapatuloy ko. Ngunit ang katotohanan ay mas matindi pa. Naglakad ako papunta sa malaking screen sa likod ko. Isang click lang mula sa remote at lumabas ang larawan ng Shell Company. Ang kumpanyang ito, ang tumanggap ng ating confidential data, ay ang parehong kumpanya na sumira sa una kong negosyo. At ang may-ari nito, isa pang click at lumabas ang litrato ng aking dating kasintahan ay may direktang koneksyon sa isang tao sa loob ng kwartong ito. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig sa silid. Ang buong plano ay perpekto, sabi ko, habang dahan-dahang naglalakad, palapit sa kinauupuan ni Mateo. Ginamit niya ang aking nakaraan laban sa akin. Ginamit niya ang tiwala na ibinigay ko sa kanya sa loob ng maraming taon. Huminto ako sa likod mismo ni Mateo. Ang pawis ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang noo. Ginamit niya ang isang inosenteng babae at ang 3 anak nito para pagtakpan ang kanyang krimen. Isa-isang lumabas sa screen ang lahat ng ebidensya, ang security footage ni Mateo, ang bank records, ang phone records na nag-uugnay sa kanya kay Miguel. Bawat piraso ng ebidensya ay isang pako sa kanyang kabaong. Ikaw pala ang multo, Mateo, sabi ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang para siya lang ang makarinig. Ikaw pala ang ahas na matagal ko nang kasama sa bahay. Tumayo si Mateo. Ang mukha ay namumutla. This is insane! Gawa-gawa mo lang lahat yan. Henrico, nababaliw ka na. Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto ng conference room at pumasok ang mga pulis. Mr. Mateo de Silva, you are under arrest. Habang pinoposasan siya, nagwala si Mateo. Sumisigaw. Nagbabanta. Ngunit wala nang nakikinig. Ang kanyang pagbagsak ay kasing bilis ng kanyang pagtataksil. Habang nangyayari ang lahat ng iyon sa tuktok ng nagliliwanag na gusali, ako naman ay nasa ibaba, sa pinakamadilim na sulok ng syudad. Matapos kong makatakas kay Miguel, dinala ko ang mga anak ko sa nag-iisang lugar na alam kong ligtas. Isang lumang simbahan kung saan ako minsang nanuluyan nung bago pa lang ako sa Maynila. Isang mabait na madre, si Sister Agnes, ang kumupkop sa amin. Mama, gutom na po ako. Sabi ni Leo, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Ang puso ko ay nadurog sa 1,000 piraso. Ang perang natitira sa akin ay sapat na lang para sa isang araw na pagkain. Wala na akong trabaho. Wala na akong bahay. At ngayon, tinutugis na ako ng batas dahil sa kasalanang hindi ko ginawa. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Sister Agnes. May dalang isang tray ng mainit na sopas at tinapay. Kumain muna kayo, mga anak, sabi niya sa kambal. Pagkatapos ay bumaling siya sa akin. Clarice, iha, kailangan mong lumaban. Paano po, sister? Sagot ko. Ang boses ko ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sino pong maniniwala sa akin? Ang Diyos, sabi niya. At ang katotohanan, huwag kang susuko. Pero paano ako lalaban kung ang kalaban ko ay ang buong mundo? Maya-maya, habang kumakain ang mga bata, narinig ko ang balita sa isang maliit na radyo sa kusina. Isang malaking iskandalo daw sa isang kilalang kumpanya. Alcaraz Holdings. Biglang tumaas ang pangalan ni Mateo de Silva. At pagkatapos, ang pangalan ko. Inosente daw ako. Isang biktima. Napatayo ako. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. At pagkatapos, nagsalita siya. Si Henrique, live sa isang press conference. I made a terrible mistake, sabi niya sa buong mundo. Ang boses ay puno ng pagsisisi. I wronged an innocent woman.
and I will spend the rest of my life making it right. Pagkatapos kong harapin ang media, isa lang ang nasa isip ko. Siya. Gamit ang lahat ng koneksyon ko, ipinahanap ko siya. Bawat sulok ng syudad, bawat posibleng lugar, gabi na nang matanggap ko ang tawag, natagpuan daw siya. Sa isang lumang simbahan sa Stamesa, agad akong nagpunta doon. Walang bodyguards, walang driver, ako lang. Pagdating ko, nakita ko siya sa hardin ng simbahan, nakaupo sa isang batong upuan, nakatingin sa mga bituin. Ang tatlong bata ay mahimbing nang natutulog sa loob. Dahan-dahan akong lumapit. Bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Narinig niya ang aking mga yapak. Lumingon siya. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng galit, hindi na puno ng sakit, tanging isang malalim na pagod. Huminto ako sa harap niya. Walang mga salitang sapat para sa sandaling ito. Walang paliwanag na kayang burahin ang sakit na idinulot ko. Kaya ginawa ko ang nag-iisang bagay na nararapat. Lumuhod ako. Sa harap niya, sa matigas at malamig na lupa. Ang imahe ni Henrique de Alcaraz, ang pinakamakapangyarihang lalaki na kanyang nakilala, na nakaluhod sa kanyang harapan, ay isang bagay na hindi inaasahan ni Clarice. Sa isang iglap, ang lahat ng galit at sakit na kanyang naramdaman ay tila naglaho, pinalitan ng isang emosyong mas malakas pa, pag-unawa. Sa pagluhod nito, hindi lang katawan nito ang ibinaba, kundi pati na rin ang pride nito, ang mga pader nito, ang lahat ng nagpapahirap dito. Tumayo ka, mahinang sabi ni Clarice. Ang boses ay kalmado. Hindi gumalaw si Henrique. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo na ako. Alam kong hindi sapat ang sorry. Alam kong nasaktan kita ng sobra-sobra. Naging duwag ako, Clarice. Hinayaan kong talunin ako ng nakaraan ko. At sa proseso, muntik ko nang sirain ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko. Ikaw. Tumingala ito. At sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Clarice ang mga luha sa mga mata nito. Mga totoong luha ng pagsisisi. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Pagpapatuloy nito. Hayaan mo akong itama ang lahat. Hayaan mo akong alagaan ka, pati na ang mga bata. Hayaan mo akong mahalin ka. Dahan-dahang lumuhod din si Clarice sa harap niya, hanggang sa magkapantay na ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang mga kamay nitong nanginginig. Henrique, sabi niya, pinapatawad na kita. Isang malaking hininga ng ginhawa ang kumawala kay Henrique, na para bang isang mabigat na kadena ang natanggal mula sa kanyang kaluluwa. Pero, dagdag ni Clarice, kailangan mo ring patawarin ang sarili mo. Kalimutan mo na ang nakaraan. Hindi ako siya. At hinding-hindi kita sasaktan. Sa mga salitang iyon, niyakap siya ni Henrique ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pangako, at isang bagong simula. Sa hardin ng lumang simbahan, sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ng mga bituin, dalawang sirang kaluluwa ang nagsimulang maghilom. Lumipas ang mga buwan. Ang Alcaraz Holdings ay sumailalim sa malaking pagbabago. Ipinatupad ni Henrique ang mga bagong pulisiya na mas nakatuon sa kapakanan ng mga empleyado. Nagtayo siya ng isang permanenteng, state-of-the-art na daycare center sa loob ng kumpanya. At ang pinakamahalaga, natutunan niyang pamunuan ang kumpanya hindi lang gamit ang kanyang utak, kundi pati na rin ang kanyang puso. Si Clarice ay hindi na bumalik bilang personal assistant. Sa tulong ni Henrique, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Kumuha siya ng kursong business administration at sa kanyang angking talino at determinasyon, naging isa siya sa mga pinakamahusay sa kanyang klase. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa kanilang personal na buhay. Ang maliit at masikip na apartment ni Clarice ay napalitan ng isang bahay na may hardin, kung saan malayang nakakapaglaro sina Liam, Leo, at Levi. Hindi na nila kailangang magtago, hindi na nila kailangang matakot. At si Henrique, hindi na siya ang malungkot na CEO.
Siya na ngayon si Tito Henrique, na laging nag-uuwi ng mga laruan, na nagtuturong magbisikleta at nagbabasa ng mga kwento bago matulog. Natagpuan niya ang pamilyang hindi niya alam na hinahanap pala niya. Isang hapon, habang pinapanood nila ang tatlong bata na masayang naghahabulan sa damuhan, hinawakan ni Henrique ang kamay ni Clarice. "May kulang pa," sabi niya. Kumunot ang noo ni Clarice. "Ano ang kulang? Nasa atin na ang lahat." Ngumiti si Henrique. Kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at muling lumuhod sa harap ni Clarice. "Kulang pa ng apelyido ko, ang pangalan mo," sabi niya. Binubuksan ng kahon para ipakita ang isang simpleng singsing na may kumikinang na diamante. "Clarice Sandoval, papayag ka bang bigyan ako ng panghabang buhay na pagkakataon para patunayan na karapat-dapat ako sa'yo? Will you marry me?" Tumulo ang mga luha sa mata ni Clarice, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. "Oo," sabi niya. "Oo, Henrique, pakakasalan kita." Isinuot ni Henrique ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at hinalikan ito. Isang halik na nagsaselyo sa lahat ng kanilang pinagdaanan at sa lahat ng magagandang bagay na naghihintay pa sa kanila. Habang magkayakap sila, tumakbo palapit ang tatlong bata. "Mama! Tito! Group hug!" Sigaw ni Levi. Yumakap ang tatlo sa kanilang mga binti at sabay silang tumawa. 5 tao, isang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpapatawad, pagtitiwala, at isang pag-ibig na kayang baguhin kahit ang pinakamalupit na tadhana. Mula sa bintana ng langit, tiningnan sila ng tadhana at napangiti. Ang kwento nila ay hindi naging madali. Ngunit ito ay isang patunay na minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay maaring maging daan patungo sa pinakatamang katapusan. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula pa lang. Ang great CEO, Henrique de Alcaraz, ay nakaluhod sa harap ng isang babaeng minsan niyang tinawag na janitor. "Clarice." "Simula ko." Ang boses ko ay basag. "Patawarin mo ako." Ang imahe ni Henrique de Alcaraz, ang pinakamakapangyarihang lalaki na kanyang nakilala, na nakaluhod sa kanyang harapan, ay isang bagay na hindi inaasahan ni Clarice. Sa isang iglap, ang lahat ng galit at sakit na kanyang naramdaman ay tila naglaho, pinalitan ng isang emosyong mas malakas pa, pag-unawa. Sa pagluhod nito, hindi lang katawan nito ang ibinaba, kundi pati na rin ang pride nito, ang mga pader nito, ang lahat ng nagpapahirap dito. "Tumayo ka," mahinang sabi ni Clarice, ang boses ay kalmado. Hindi gumalaw si Henrique. "Hindi. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabing pinapatawad mo na ako. Alam kong hindi sapat ang sorry. Alam kong nasaktan kita ng sobra-sobra. Naging duwag ako, Clarice. Hinayaan kong talunin ako ng nakaraan ko. At sa proseso, muntik ko nang sirain ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko. Ikaw." Tumingala ito, at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Clarice ang mga luha sa mga mata nito. Mga totoong luha ng pagsisisi. "Hayaan mo akong bumawi sa'yo." Pagpapatuloy nito. "Hayaan mo akong itama ang lahat. Hayaan mo akong alagaan ka, pati na ang mga bata. Hayaan mo akong mahalin ka." Dahan-dahang lumuhod din si Clarice sa harap niya, hanggang sa magkapantay na ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang mga kamay nitong nanginginig. "Henrique," sabi niya, "pinapatawad na kita." Isang malaking hininga ng ginhawa ang kumawala kay Henrique, na para bang isang mabigat na kadena ang natanggal mula sa kanyang kaluluwa. "Pero," dagdag ni Clarice, "kailangan mo ring patawarin ang sarili mo. Kalimutan mo na ang nakaraan. Hindi ako siya, at hinding-hindi kita sasaktan." Sa mga salitang yon, niyakap siya ni Henrique ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pangako, at isang bagong simula. Sa hardin ng lumang simbahan,
Sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ng mga bituin, dalawang sirang kaluluwa ang nagsimulang maghilom. Lumipas ang mga buwan. Ang Alcaraz Holdings ay sumailalim sa malaking pagbabago. Ipinatupad ni Henrique ang mga bagong pulisiya na mas nakatuon sa kapakanan ng mga empleyado. Nagtayo siya ng isang permanenteng, state-of-the-art na daycare center sa loob ng kumpanya at ang pinakamahalaga, natutunan niyang pamunuan ng kumpanya, hindi lang gamit ang kanyang utak, kundi pati na rin ang kanyang puso. Si Clarice ay hindi na bumalik bilang personal assistant. Sa tulong ni Henrique, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Kumuha siya ng kursong business administration at sa kanyang angking talino at determinasyon, naging isa siya sa mga pinakamahusay sa kanyang klase. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa kanilang personal na buhay. Ang maliit at masikip na apartment ni Clarice ay napalitan ng isang bahay na may hardin kung saan malayang nakakapaglaro sina Liam, Leo at Levi. Hindi na nila kailangang magtago. Hindi na nila kailangang matakot. At si Henrique, hindi na siya ang malungkot na CEO. Siya na ngayon si Tito Henrique na laging nag-uuwi ng mga laruan, na nagtuturong magbisikleta at nagbabasa ng mga kwento bago matulog. Natagpuan niya ang pamilyang hindi niya alam na hinahanap pala niya. Isang hapon, habang pinapanood nila ang tatlong bata na masayang naghahabulan sa damuhan, hinawakan ni Henrique ang kamay ni Clarice. "May kulang pa," sabi niya. Kumunot ang noo ni Clarice. "Ano ang kulang? Nasa atin na ang lahat." Ngumiti si Henrique. Kumuha siya ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at muling lumuhod sa harap ni Clarice. "Kulang pa ng apelyido ko ang pangalan mo," sabi niya. Binubuksan ng kahon para ipakita ang isang simpleng singsing na may kumikinang na diamante. "Clarice Sandoval, papayag ka bang bigyan ako ng panghabang buhay na pagkakataon para patunayan na karapat-dapat ako sa'yo? Will you marry me?" Tumulo ang mga luha sa mata ni Clarice, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. "Oo," sabi niya. "Oo, Henrique, pakakasalan kita." Isinuot ni Henrique ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at hinalikan ito, isang halik na nagsaselyo sa lahat ng kanilang pinagdaanan at sa lahat ng magagandang bagay na naghihintay pa sa kanila. Habang magkayakap sila, tumakbo palapit ang tatlong bata. "Mama! Tito!" "Group hug!" sigaw ni Livy. Yumakap ang tatlo sa kanilang mga binti at sabay silang tumawa. 5 tao. Isang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpapatawad, pagtitiwala, at isang pag-ibig na kayang baguhin kahit ang pinakamalupit na tadhana. Mula sa bintana ng langit, tiningnan sila ng tadhana at napangiti. Ang kwento nila ay hindi naging madali. Ngunit ito ay isang patunay na minsan, ang pinakamalaking pagkakamali ay maaaring maging daan patungo sa pinakatamang katapusan. Ang kanilang bagong simula ay nagsimula pa lang.